Finally, after almost living in Metro Manila for 10 years, I finally decided to permanently stay in the province. So this is the current situation ng kwarto ko. There's so much to fix pa at aayusin natin yan ng paunti-unti. So lahat nga ng mga gamit ko sa Metro Manila ay pinadala ko na dito sa probinsya namin. At ayun nga, nagsisimula na rin kaming magtagpi-tagpi ng mga cabinets ko, mga kakailanganin ko sa pag-work from home. At tinutulungan nga ako ng aking kapatid sa pag-aayos ng kwarto ko. So hindi pa to guys perfect, at unti-unti nating bubuuin at papagandahin yung kwarto. So bakit nga ba ako umuwi na lang at dito na lang mag-work? Naisip ko na mas mapapadali yung pagtatrabaho ko kapag may tumutulong sa akin sa, for example, sa pagluluto at sa pagbabantay ng mga dogs ko. Nung nag-i-stay pa kasi ako sa Manila ay ako lang yung gumagawa ng lahat. So nag-take a break muna ako dun sa pag-assemble ng mga shelf ko at mag-start muna akong mag-work. So, dito nga po ako muna nagtatrabaho sa labas. Tsaka parang mas ginaganahan ako magtrabaho sa labas. Alam nyo ba guys, para akong burnout nung nasa Maynila ako. Kasi nakastay lang kami sa maliit na space at minsan hindi nga kami naaarawan. So, nung nasa Maynila ako ay parang nakakulong lang ako sa kwarto ko, ganon. I am so really grateful din na nakapag-stay ako sa Metro Manila at ma-experience ko ang city life. Pagkatapos nga ng work ko ay napag-isipan namin na magpunta sa kabilang bayan para tingnan yung mga scenery. Ito yung gusto ko sa province na mas nakakapagala ako kapag katapos ng work, mas madami kang gagalaan at mas mura lang yung pamasahe. So guys, kain nga muna tayo ng bok choy at namimiss ko to dahil ilang taon ko na rin itong hindi nakain. Alam nyo ba na napapansin ko kapag nasa probinsya ay parang sobrang tagal ng araw. Ang dami mong magagawa at matatapos. Katulad nga nito na after namin mag-bok choy, may time pa rin kaming bumisita sa puntod ng mga mahal namin sa buhay. Hi baby! So guys, alam nyo bang yung mga baby ko, nagstay din sila sa Metro Manila at second time na nilang pumunta rito sa probinsya namin at dito na rin po sila titira. So guys, kinagabihan nga ay napag-isipan po naming buuin yung aking aesthetic joke, yung aking nabiling cabinet sa Shopee. At ito nga po ngayon ay kami-kami lang po yung nag-a-assemble at nag-i-install ng nabili kong cabinet sa Shopee. Good thing ay merong mga tutorial sa YouTube na mabilis lang sundin. Sobrang kalat pero trust the process. So ito na nga po yung final result ng ginawa naming cabinet and it's so nice. I really like it. Ang lakas niyang maka-aesthetic, I swear. Ito na yung itsura ng kwarto ko ngayon. So madami pang mga kailangang i-improve pero isa-isa lang. Bye!